Vlog. Shout out po. Hello mga kapobre. Today is January 2. So mayroon lang akong i-share sa inyo na ano to is storytelling tayo ngayon. Gusto ko sanang ano to sa Bisaya, kaso lang may mga subscriber tayo na mga Tagalog, so hindi nila maintindihan, kaya pagpasensyahan nyo na yung Tagalog natin kasi ano to binugang. So here we go, umpisa na natin yung ating story tapos pagkatapos ng story i-comment lang ninyo kung ano ang nakuha ninyong lesson ba or aral sa ating story. So here we go. Noong unang panahon, mayroong isang tao, mayaman na, isang napakayaman na tao. Tsaka gumawa siya ng isang parang mansyon doon mismo sa tabing ilog, malaking ilog. Kasi gusto niya, kasi presko, tsaka maganda yung ilog doon, malaking ilog, tsaka yun ang type niya na lugar. Kaya nagawa siya ng parang mansyon sa kanyang bahay. 3 story, 3 palapag yung ginawa niyang bahay. Tapos yun, dahil nga mayaman siya, halos lahat ng taga barangay pinatrabaho niya doon. Isa siyang mabuting tao din devoted siya sa simbahan. Nandun siya lagi sa simbahan, nagdo-donate sa mga simbahan, nagbibigay sa mga charity, saka tumutulong siya sa mga tao. Malapit siya sa Panginoon. Kaya to make the story short, ayun, gawa yung bahay, halos buong barangay pinasahuran niya para magtulong-tulong sa paggawa. Ayun, di nagtagal, natapos ang bahay kasi nga maraming pira. Ayun, doon na siya tumira. Doon na madami ng taong pupunta sa kanya kasi tumutulong siya, walang bigas, walang pang-ospital. Basta ano siya, matulungin na tao. Tsaka napaka-relihiyoso na tao. Kaya ano siya, gusto siya ng mga tao. Di siya pinipili, wala siyang pinipili na tulungan. Pati mga politiko, mga kaibigan niya, mga politiko, pumupunta din sa kanya para humingi ng tulong. Basta kahit sino, wala siyang pinipili. Lalo na pag simbahan, malaki siyang naiambag sa simbahan nila doon. So ayun, hanggang dumaan ang mga ilang taon, dumating ang isang napakalaking bagyo. So super typhoon ang dumating sa kanilang barangay. So hanggang sige na, maulan na, malakas na yung ulan, hanggang nagumpisa na lumaki yung ilog sa tabi ng bahay niya. Hanggang yung taga-barangay pumunta na, yung mga opisyalis ng barangay pinuntahan na siya na, "Sir, kailangan ka ng, kung halimbawa lumaki itong ilog, sir, kailangan mong lumikas, sir, kasi para sa safety mo." Pero ang sagot niya, "Hindi na po ako kailangang lumikas kasi nandyan po ang Panginoon sa akin. Siya na po ang bahalang magligtas sa akin." So ayun, hanggang sa walang tigil ang ulan at lumakas talaga ang baha, hanggang sa pumasok na sa first floor yung baha. Kaya umakyat siya sa second floor kasi third floor yung bahay niya, 3 story. Umakyat siya sa palawang palapag na ganyang bahay kasi pinasok na ng tubig yung first floor. So hanggang sa dumating yung taga-munisipyo, si mayor mismo. Kasi yung mayor, kaibigan niya, kaya pinuntahan siya talaga doon. Na pinakiusapan siya na lumikas na kasi yung bahay niya, yung first floor, inabot na ng tubig. Pero sagot niya kay mayor, wag niyo akong intindihin, mayor, kaya ko ang sarili ko kasi andito ang Panginoon kasama ko.
So, kahit anong pilit ng barangay, ng mayor, ng taga-simbahan, mismo pare, pumunta na doon para pakiusapan siyang lumikas na. Pero ayaw talaga niya kasi daw matindi ang kanyang panalangin sa Diyos at matindi yung pananalig niya sa Diyos. So hanggang bumaha ng bumaha, hanggang umakyat na sa second floor, inabot na yung second floor sa tubig. Kaya akyat sa doon sa pinaka third floor niya. Hanggang doon, pinuntahan na siya na dami ng gumamit na ng megapon. Hanggang sa yung tubig, inabot na talaga yung third floor. So wala siyang ginagawa. Umakyat na siya sa bubong mismo. Yung pinakabubong ng kanyang bahay, doon na siya mismo. So doon na, pagdating niya sa taas sa bubong ng bahay, may chopper, parang may helicopter na dumating. Yun ay si congressman at si gobernador pala, yung sakay. Dahil kilala nga siya, isa siyang mabuting tao. Pinuntahan talaga siya, nag-chopper yung si gobernador. At sabi, "Sir, may hagis kaming lubid, tapos doon ka," kasi sa paggaganyan sa chopper, may mga parang lubid na pahagdan, di ba? Kita natin sa mga rescue, lalo na sa mga pelikula, may diyan, may parang lubid na may hagdan. So hinagis yun, sabi ng gobernador, "Sir, umawa ka sa lubid kasi delikado, panigurado yung bahay mo kahit gaano pa kalaki yan, kahit gaano pa katiba yan. Di magtagal mawas out yan kasi nga ang laki na ng tubig. Hindi yan uubra sa lakas ng tubig. Kaya mamawa ka." Pero ang sagot ng tao, tumingala lang siya doon sa chopper at sabi niya, wag niyo akong alalahanin. Walang problema sa akin kasi nandito ang Panginoon sa akin. So, to make the story short, wala talaga. Kahit anong gusto anong pagpilit ng gobernador, ayaw talaga niya. So doon lang siya sa bubong. So sa isang iglap, ayun, dahil nga sa lakas ng tubig, kusugang ulan, wash out yung bahay niya, sira, nilamo ng malaking baha. At sa isang iglap, nawala yung tao. Siyempre, wala na yon. Kaya doon na sa langit mismo, doon na pagpunta niyang langit, dumaan siya kay San Pedro. 'Di ba si San Pedro yung parang gatekeeper doon, nandiyan sa pinakabungad ng langit si San Pedro. Kaya pagdating niya doon, kilala kaagad siya ni San Pedro. Sabi niya, "Sir, welcome to the heaven, welcome to the paradise." So walang imik yung tao. Parang galit yung mukha ng tao, yung namatay. Kaya sabi ni Pedro, "Sige, pasok ka na, sir. Doon ka na naghintay sa iyo si Papa Jesus." So ayun, dire-diretso lang yung tao. Pagdating niya doon, andun nakaupo si Papa Jesus. At sabi ni Papa Jesus, "Welcome to the heaven." Sabi ng ni Papa Jesus. Tapos nagsalita yung tao. Sabi niya, sinumbatan kaagad niya yung Panginoon, si Papa Jesus. Sabi niya, "Papa Jesus, akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba gusto mo ang mga ginagawa ko sa pagtulong sa mga mahirap, mga tao, lahat na nangangailangan? Bakit pinabayaan niyo akong mamatay at rin sa baha, pati pa yung bahay ko na mansyon na wash out pa? Ano ba, bakit po?" Sabi niya, "Bakit po?" Tapos sagot naman ng Panginoon, "Ganito yun, my son. Hindi kita pinabayaan. Tinulungan kita. Una, pinapunta ko doon taga barangay. Pangalawa, si mayor. Pangatlo, si gobernador, pero wala kang ginawa. Gusto
ginusto mo na lamunin ka ng baha, kaya ayon, na disgrasya ka. Di kita pinabayaan, pero ikaw ang nagmamatigas. So yun po ang story. So kayo na lang maglagay ng comment kung ano ang moral lesson sa ating istorya. Salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Bye bye. God bless.